So, kaya naman ako nag-beach na ganito, kasi lagi niya ako nagsasabihan eh, pag-beach ko rin maganda. Kasi isa na lang piling ko mangyari, makilala si Bishop Tony Sierra ang nag-iisang nakapakuna ng simbahan ng Mother Franz Bayo. Katuwang lamang po ako. At dahil katuwang ako, ay handa akong ibigay ang lahat ng salita ng Panginoon upang sa ikahintuto at kalalago ang bawat isa. Katulad ng nakaraan na napakalaman natin nung nakaraang mensahe ni Bishop Tony tungkol sa God's Word, Source of Hope. Na talaga naman sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay naroon ang ating pag-asa. At naidagdag pa niya sa aklat ng Revelation, yung lagi yung sinasabi na yung nakikinig at nagbabasa, Revelation chapter 1 verse 1 hanggang 3, blessed is the one who reads the word of this prophecy, and blessed are those who hear it and take to heart what is written in it, because the time is near. Bakit mo pinabalikan ang mga mensaheng nabang ito? Upang malaman natin bilang tagapagturo ng Iglesia ng Body of Christ, ayaw namin na dumating ang pagkakataon na may makasaluha kayong kapwa-Kristiyano at tanong kayo sa inyong napakinggan, natanong kayo tungkol sa ano na pag-aralan, ay bigla niyong sasabihin na di pa niya ituturo sa akin yan eh. Pero bago ang lahat, let's bow our head to pray. Ang naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tuloy nga po o Diyos na ipapasalamat kami. Sa bawat pagkakataon na ginagamit mo kami sa inyong abasa, sa ikalalago, sa ikatitibay ng bawat anak mo, upang magkaroon sila ng kapanatalihan sa inyong presensya, sapagkat alam namin, ikaw ang Diyos na higit na may magagawa sa amin. Sa iyo po, binibigay ang bawat isa, Panginoon, upang sa pamamagitan mo ay mamalagi ang iyong salita, manahan sa kanilang puso na hindi kailanman na hindi tumaagaw ng kaaway. At alam namin, Panginoon, na ito ang mayayari sa oras. Tayo sa iyo namin pagkakatiwala ang bawat isa, at higit sa lahat, tayo sa iyo ang kapulihan, ang kalulatihan at katapunan. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng mga Diyos ay sabi namin. Amen. Amen. Tulad ng aking nabanggit, ayaw namin na ang bawat isa ay mapag-iwanan tungkol sa salita ng Diyos at may bahagi pa rin ng ating Bishop Tony ang sa kanyang figure sa Romans chapter 1 verse 16. Binanggit ko na yung chapter, binanggit ko na yung verse. Pwede ba ibigay niyo kung ano ang nilalaman ng verse na yun? Alam mo bumukas sa Bible. Pwede ba magitin niyo kung ano nilalaman ng verse na yun? Para nasa pag-aaral. Ang sabi po ng Kailangan, okay. Sabi po ng Romans 1 verse 16, hindi ko kinahihiya ang ebanghelyo ng Panginoon sapagkat ito ay kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya. Amen. Pero pag natin ang Panginoon. Kaya ako naniniwala, hindi ako naniniwala na kapag hihingan ng tao, makakalimutin na. Si Ate Yoli, paang unang tumayo para magsabi ko ano nilalaman ng Romans chapter 1 verse 16. Meron bang Jency na pwede sumunod na sabihin ang nilalaman? Pero meron ba? Huwag lang magbubukas ang Biblia. Bakit natin ginagawa ang mga bagay ito? Upang malaman natin na sa bawat pagtuturo, sabihin natin araw na linggo, at lumipas ang bawat araw, lagi na nare-retain ito sa ating kaisipan. Lagi natin tatandaan, repetition brings retention. Sa bawat paulit-ulit na salita, hindi napapasin, lagi sinasabi ni Bishop Tony kanina na mapalad ang nakikinig, mapalad ang bumabasa, at higit na mapalad ang gumagawa. So hindi nyo ba napapasin lagi sinasabi ito ng ating Bishop na upang manatili ang salita ng Panginoon sa buhay ng bawat isa,
upang dumating ang bawat pagkakataon na nasa ibang iglesia kayo at tanungin kayo ng kapwa nyo mananampalataya, masasabi nyo na meron kayong natutunan o meron kayong napag-aralan. Not necessarily na sa ulan doon mo lahat ang nilalaman ng Biblia. Ang importante, meron kang alam na salita ng Diyos. At ito yung mga bagay na ginagawa namin upang sa ganoon ay matili sa isipan ng bawat isa. Again, sino ang nakakatanda ng mensahe ni Pastor Sela? Ano yung binahagi ni Pastor Sela noong nakaraang linggo bago tayo doon sa Sunday School, bago tayo mag-mensahe? Ano ang magbibigay ako ng umpisa.